Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah, ang nag-iisang Panginoon, ang walang katambal. At naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapa sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. So inshallah ay nakuha natin nung nakaraan ang pangalan ng Allah dito sa pag-aaral natin sa Fiqh Asma'ul Husna, yung pangalan ng Allah na Al-Malik at saka Al-Malik. Ngayon, kukunin naman natin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aralan natin isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razaq at saka Ar-Raziq. So ito yung pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan nyo na isa sa pangalan ng Allah ay Ar-Razaq at saka Ar-Raziq. Ulitin ko. Ar-Razaq at saka Ar-Raziq. Ang Ar-Razaq at saka Ar-Raziq ay isang kahulugan lang. Yun nga lang, nabanggit ito sa ibang pagkakasulat. At ito ang tinutukoy dito ay isang kahulugan lang. So inshallah kukunin natin ano ba ang ibig sabihin ng Ar-Razaq at saka Ar-Raziq. Ar-Razaq, Ar-Raziq. So sa Arabic, isa sa pangalan ng Allah, Ar-Razaq, katulad ng isa sa pangalan niya Al-Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapos isa sa pangalan ng Allah, Al-Ghafur, at iba pa. So ngayon kukunin natin ang pangalan ng Allah na Ar-Razzaq at saka Ar-Raziq. Basahin natin ang sinabi ni Sheikh. So kukunin natin, Ustad, ano ang ibig sabihin ng Ar-Razzaq at saka Ar-Raziq? Inshallah kukunin natin yan mamaya. So waqad warada ismullahi Ar-Razzaq. So naiulat ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, saan iulat? Dito sa Quran. Sa Quran, dahil ito yung pinagkukunan natin ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ang nagpakilala nito sa atin. Hindi po tayo ang magbigay. Hindi tayo ang magbigay ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi siya ang magpakilala sa atin. Dahil hindi naman natin siya kilala, maliban kapag pinakilala niya ang kanyang sarili. Maliban kapag pinakilala niya ang kanyang sarili. So ngayon, isa sa pangalan niya ay Ar-Razzaq. So nabanggit ang pangalang Ar-Razzaq ng isang beses lamang sa loob ng Quran. Isang beses lamang sa loob ng Quran. Sinabi ng Allah, Inna Allaha huwar-Razzaqu dhul quwwatil matin. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang Allah, Inna Allaha huwa, siya ang Ar-Razzaq. Siya ang Ar-Razzaq. So, nabanggit ang pangalan ng Allah sa loob ng Quran na siya mismo ang nagsabi. Sinabi niya, Inna Allaha huwa Ar-Razzaq. Inna Allaha huwa Ar-Razzaq. Dhul quwwatil matin. Inna Allaha huwa Ar-Razzaq dhul quwwatil matin. So, anong ibig sabihin ng Ar-Razzaq? Kung ating i-translate ito sa pinakamalapit na kahulugan, tunay na ang Allah. Tunay na ang Allah, siya ang Ar-Razzaq. Siya ang Ar-Razzaq. Siya ay nagtataglay ng dhul quwwah. Ibig sabihin, siya ang pinakamalakas. Siya ang nagtataglay ng lakas na walang pwedeng humarap sa kanya o tumapat sa kanyang lakas. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamalakas sa lahat, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At ito yung isa sa pangalan ng Ar-Razzaq, pero hindi yun ang kahulugan niya. Mamaya kukunin natin ang ibig sabihin ng Ar-Razzaq. So sinabi niya, Inna Allaha huwa Ar-Razzaq. So tandaan natin na isa sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay Ar-Razzaq. Okay? Wawarada ismul Raziq, at naiulat naman ang pangalang Ar-Raziq. Ito na yung pangalawa.
Ar-Razzaq muna, tapos Ar-Raziq, isa lang yan sila. Isa lang ang pinaka-root word nila, ay yung Razaqa. So, yun yung pinaka-root word niya. So, Ar-Razzaq, Ar-Raziq, so nabanggit isang beses, tunay na ang Allah ang Razzaq at nagtataglay ng pinaka-makapangyarihan o pinakamalakas. Siya ay may pinakamalakas lakas na walang pwedeng tumapat sa kanya. Tapos, wawarada ismur Raziq, wawarada at naiulat naman, nabanggit sa Quran ang pangalang Ar-Raziq, na isa sa pangalan ng Allah, Ar-Raziq, bisigatil jam'i fi mawadi'in minha. Okay. Nabanggit ang pangalang Ar-Raziq, pero ito po ay in plural form. In plural form. Okay. Kasi pag sinabi natin Ar-Raziq, singular form. Okay? Form sa word, sa word. Hindi dahil sa maraming no. So, in form sa word niya, ito ay naiulat sa banal na Quran in plural form. Sinabi ng Allah, Wallahu khairur raziqin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinakamabuting raziqin. Raziqin. So, ito yung pangalan niyang Raziq, nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala in plural form. So, dapat Raziq, kung singular, kung plural naman, Raziqin. Raziqin. Okay. So, papaliwanag natin inshallah ito mamaya. Wawarada aidan fi sunnati kama sayati dikruhu fi al-qabid wal-basit. So, inshallah, makukuha rin natin, binanggit din ng Propeta Muhammad SAW ang pangalang Ar-Raziq o Ar-Razzaq. Inshallah, kapag natalakay na natin ang pangalan ng Allah, Al-Qabid at saka Al-Basit. So, isa sa pangalan din ng Allah ay Al-Qabid at saka Al-Basit. So, inshallah, makukuha natin to sa next na mga topic natin. Ngayon, Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa Ar-Razzaq. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Ar-Razzaq. Anong ibig sabihin ng Ar-Razzaq? Ang ibig sabihin nito, Al-Mutakaffil bi-arzaqil ibad. Al-Mutakaffil bi-arzaqil ibad. Siya po ang namamahala at may tungkulin sa pagbibigay ng pangangailangan ng alipin. Siya ang nagbibigay. Pag sinabi natin Ar-Razzaq, siya ang nagbibigay ng sustenance. Siya ang magbibigay ng pangangailangan. Siya ang nagbibigay ng pagkain. Siya ang nagbibigay kung ano ang kailangan ng kanyang alipin. Hindi lang pagkain, kung hindi lahat ng kailangan ng kanyang alipin mula sa pagkain, sa inumin, sa biyaya, sa kayamanan, sa lahat. Yun ang ibig sabihin ng Ar-Razzaq. Okay? So, ang ibig sabihin ng Ar-Razzaq, ang Allah, ang mutakaffil, siya ang tawag dyan, sabi natin kanina, siya ang pinagkukunan, siya ang namamahala ng lahat ng pangangailangan ng kanyang alipin. Yun ang ibig sabihin ng Ar-Razzaq. Nagbibigay siya ng lahat ng kailangan ng kanyang alipin dahil siya ay Ar-Razzaq. Ano mang kailangan, lahat ng kailangan ng kanyang alipin, lahat ng kailangan ng kanyang nilikha, yun ang ibig sabihin ng Ar-Razzaq. So siya ang namamahala at nagbibigay dito. So yun ang ibig sabihin ng Ar-Razzaq. Al-Qa'im ala kulli nafsin bima yuqimuha min quwwatiha. Min quwwatiha. So al-mutakaffil bi al-ibad al-qa'im ala kulli nafs. Al-qa'im ala kulli nafs. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang namamahala sa bawat nilalang. Sa bawat nilalang, sa bawat nilikha niya, siya ang namamahala, siya ang mutakaffil, siya ang nagtumutugon sa anumang pangangailangan ng bawat nilalang sa kanilang pangangailangan upang sila ay mabuhay dito sa mundo o sa anumang nilalang niya o anumang mundo na mayroon kinalalagyan ng kanyang nilikha. Mula sa jinn, mula sa mga anghel, mula sa lahat ng pangangailangan ng kanyang nilikha, siya po ang nag-iisang nagbibigay at namamahala dito, nagsusustain sa lahat ng ano. So ibig sabihin ng Razzaq, ang sustainer sa lahat ng kanyang nilikha. Yun ang ibig sabihin ng Razzaq.
So sino ba ang nagbibigay sa atin ng lahat ng biyaya na kailangan natin mula sa saan? Sa buhay natin, mula sa sarili natin, mula sa lahat na ng ating pangangailangan. Sino ang nagbibigay? Ang Allah lamang. Kaya isa sa pangalan niya, Ar-Razak. Okay? Isa sa pangalan niya, Ar-Razak. Alamin natin na ang tagapagbigay ng lahat ng biyaya, siya yung Allah. Ano ang pangalan na yun? Ar-Razak. So ang Allah, Ar-Razak. So yun po ang ibig sabihin nito. Okay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Sinabi ng Allah, tingnan mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at walang ni isang dabba. Ibig sabihin ng dabba, gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Kasama tayo dito. Walang ni isang gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Okay? Maliban na mayroong biyaya mula sa Allah. Maliban na mayroong sustenance, maliban na mayroong natatanggap mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong gumagalaw dito sa balat ng lupa, mayroon pong biyaya ang ibinigay. Mayroon pong sustenance para sa kanya. Mayroon po siyang ibinigay na pangangailangan ng aliping yaon, ng nilikha niya na yaon. Nakuha natin mga kapatid. So yun po. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ. At walang ni isang daba. Ang sinabi natin kanina, ang daba, yung gumagalaw sa ibabaw ng lupain. Yung gumagalaw sa ibabaw ng lupain, pati ang mga tao, lahat ng gumagalaw sa ibabaw ng lupain, la tahmil rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ay wala ni isang nagdala ng biyaya nito. Wala silang tawag diyan, walang ni isang gumagalaw sa ibabaw ng lupain maliban na mayroong rizq, mayroong biyaya at mayroong binigay na Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya sa kanya. Okay, na kung saan, tingnan mo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung isang ibon, umaalis siya, naghahanap ng kanyang biyaya. So, sino ang nagbigay sa kanya ng biyaya na yun? Sino ang nagturo sa kanya para makakain siya at yung mga anak niya? Ang Allah. Tayo minsan, nagtatrabaho tayo. Minsan, walang-wala tayo. Pero pag lumabas tayo at nakiusap tayo at nagtrabaho tayo, bibigyan tayo ng biyaya. So, lahat ng nilikha ng subhanahu wa ta'ala, mayroon pong risk. Maliit man ito o malaki. Pero tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gaano man kaliit ang biyayang ibinigay sa iyo ng Allah, pasalamatan mo. Okay? Kasi ang pagkakaiba ng hindi mapagpasalamat at mapagpasalamat, tingnan mo ang pagkakaiba. Kahit gaano karami ang kanyang biyaya, pero mayroong kulang, hindi siya mapagpasalamat. Anong ginagawa niya? Nagrereklamo siya. Halimbawa, nandiyan na yung pagkain. Okay? Mayroong halimbawa, gusto niya ng grapes, for example, sa kanyang hapagkainan. Pero ang grapes ay, sabihin natin, konti lang. Tingnan mo ang mentalidad ng isang hindi mapagpasalamat. Sabi niya, bakit konti lang ang grapes nito? Bakit wala walang mamaya awayin mo ng asawa mo, man, sisihin mo kung okay, mayroon kang katulong kasi mayaman kay. Bakit konti lang ang nilagay yung grapes? Bakit Okay, yun ang mentalidad ng hindi mapagpasalamat. Pero ang mapagpasalamat, ganito ang mentalidad niya. Kapag mayroong biyaya, kunti man yan, sabihin niya, Masya Allah na mayroon tayong biyaya. Binigyan tayo ng biyaya ngayon. Okay? Ganun ang niya. Ano mang nakita niya, sa alhamdulillah, mayroon tayong nakain. Alhamdulillah, mayroong grapes. Okay? Kaysa wala. Alhamdulillah, mayroong isda. Alhamdulillah, mayroong noodles. Alhamdulillah, may indomie. Alhamdulillah, mayroong itlog. Yun ang mga kapatid. Yun ang tao mapagpasalamat. Nag-alhamdulillah sa mga. Pero sabi niya, bakit palaging na lang ang ulam natin? Ganito, ganyan. Bakit wala bang karne? Wala bang isda? Subhanallah. So yun ang mentalidad na hindi mapagpasalamat. So kahit itong lahat ng biyaya na ito po ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala at dapat ipagpasalamat natin ang biyaya
na natanggap natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sinabi dito siya, wa rizqullahi li'ibadihi naw'an. At ang rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay dalawang uri. Okay? At ang rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay dalawang uri. Unang-unang uri, rizqun amun yashmalul bar wal fajr wal mu'min wal kafir wal awwalin wal akhirin wa huwa rizqul abdan. Okay? So ang unang ang unang rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sige lang. So unang uri ng rizqun am, yung general sustenance. Sinabi natin ng rizqul am, general pangkalahatang biyaya. At ang pangkalahatang biyaya o sustenance or ano bang tawag dito, tustos na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, pangkalahatang pagtustos niya, pagbibigay niya ng biyaya, yashmal, nasasakop dito sa biyaya na magbigyan ang kahit yung masasamang tao, yung mga suwail na tao, na nasasama ay yung mga mabubuting tao. Okay? Kasama rin na mabibiyayaan, makukuha nila ang biyaya o ang sustenance na ito kahit yung mga fajr, yung mga masasamang tao, sila man ay mananampalataya sa Allah o hindi sila mananampalataya sa Allah. Nauna man sa atin o nahuli sa atin, dahil ang biyayang ito ay para sa lahat, makukuha ito ng sino man. Kahit hindi sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mabibigyan siya. Kaya minsan nakikita natin kung sino pa yung hindi sumasamba sa Allah, ba siya nakikita natin sila pa yung mga may mayaman, maagarang buhay, masarap ang buhay, pero ang ginagawa nila ay kasalanan. Okay? Pero yung sino man ang mahirap, ang sumasampalataya sa Allah, yun pa yung naghihirap. Pero titingnan natin ano ba ang dapat dito, ano ang pakikitungo, paano natin to isipin. Okay. So, una-una, balik muna tayo dito. Na ang rizq ng Allah subhanahu, may tinatawag na am. Rizqun am. Sabihin, yung pangkalahatang biyaya. Pangkalahatang biyaya, ibibigay ito ng Allah sa kahit sino man. Okay? At ito yung tinatawag sa Arabic na rizqul abdan. Ito ang tinutukoy, ang tinatawag sa Arabic na rizqul abdan. Ang rizq na ito ay pangkatawan lamang. Halimbawa, yung kayamanan. Masyaallah, marami siyang pera. Pangkatawan yan, pang-espiritu yan, or pangkatawan. Pangkatawan lang yan. Okay. Pagkain na masarap, pangkatawan. Magagarang tirahan, pangkatawan. Magagarang mga sasakyan, pangkatawan. So, ibig sabihin, ang rizq o ang biyaya na pangkalahatan, ito po ay mapupunta lamang sa katawan. Okay? Pangkatawan lang ito. Pangkatawan lang ito. So, yung isang uri ng rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala o biyaya ng Allah, pag sinabi ng rizq, biyaya o sustenance niya, ito ay pangkalahatan sa lahat. Maging Muslim o hindi Muslim, sumasampalataya, masama o sino man sa mga tao, mabibigyan ng sustenance na ito. Maaring yayaman siya kahit hindi siya sumasampalataya sa Allah, o maaring maghirap siya dahil kahit sumasampalataya siya, dahil itong biyaya nito pangkatawan lang. Okay? Ang general sustenance na ito ay pangkatawan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Katulad ng sabi natin kanina, walang na isang gumagalaw sa mundong ito, naglalakad sa mundong ito, baliban na mayroon siyang rizq sa Allah. O ibig sabihin, anak mo, kahit maliit pa yan, may rizq, may biyaya na yan sa Allah. Okay? Ikaw, kahit matanda na, may rizq pa rin siya sa Allah. Kapag mayroon pa siyang rizq. Okay? Yung ibang tao, may rizq. Yan, lahat ng tao, yashmal, ibig sabihin, general, yung rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung biyaya niya. Wa alayhi, falaysa katratur hadha rizq fi dunya dalilan ala karamatil abdi indallah. At tandaan natin. Ito na ngayon, sabi niya. At tandaan natin,
Hindi ibig sabihin na marami kang biyaya, yung dami ng biyaya mo, magarang sasakyan, magandang tirahan, maraming pera, masasarap na pagkain, hindi po yun patunay na ang isang tao ay dakila sa Allah, umarangal sa Allah. Hindi po yun patunay. Hindi po patunay na dahil marami kang pera, marami kang kayamanan, marami magaganda yung sasakyan mo, o magagara yung sasakyan mo, masarap yung tirahan mo, masasarap yung maganda yung tirahan mo, I mean, masarap yung pagkain mo, masasarap yung mga inumin mo, o ano mang hindi po sa dami ng risk na ito, abdan, ay patunay na ikaw ay mahalaga sa Allah, na ikaw ay marangal sa Allah, na ikaw ay mabuti sa Allah. Hindi po yun ang basihan. Okay, hindi po basihan na dahil maraming kang pera, ikaw ay mahal ng Allah. Bakit ako binayaan ng marami kung hindi ako mahal ng Allah? Kasi yun ang sinasabi ng iba eh. Okay? Bakit ako mayroong masarap ang buhay ko kung hindi ako mahal ng Allah? Hindi po yun ang patunay. Hindi po patunay sa isang tao na mahal siya ng Allah, umarangal siya sa Allah, umabuti siya sa Allah dahil sa kanyang natatanggap na pangmakamundong risk, pangmakamundong bagay, pangkatawan na tustos. Hindi po yun ang patunay na siya ay mahal ng Allah. Umarangal siya sa Allah. Katulad din na hindi patunay ang kawalan mo ng biyaya. Kunti lang ang biyaya mo, o sakto lang, wala kang masarap na pagkain. Alhamdulillah, masarap na yun para sa atin. O hindi marami ang pagkain mo, pero nagpapasalamat tayo. Tapos hindi maganda yung tirahan mo, at may matirhan ka, pinapasalamat mo yun. So hindi rin patunay na ang kakulangan ng biyaya mo, kawalan mo ng pera, hindi kagandahan yung tirahan mo, hindi kasarapan yung pagkain mo, hindi rin yung patunay na ikaw ay mababa sa paningin ng Allah. O ikaw ay hindi marangal sa Allah. Hindi patunay yun. Okay? Hindi patunay. Na pag sinabi natin, bakit ako naghihirap ko? Ibig sabihin, hindi ako mahal ng Allah. Hindi yun ang Tingnan mo mga kapatid, subhanallah, kung hindi mo pinag-aralan ng Islam, yun ang iisipin ng tao. Bakit ako naghirap? Bakit ako lang ito na ang trabaho ko? Sumasamba naman ako sa Allah. Mga kapatid, hindi po patunay na dahil ikaw ay naghirap, hindi ka mahal ng Allah. At hindi rin patunay na yung isang tao hindi naghirap sa kanyang buhay dito sa mundo, masarap ang kanyang buhay, mahal siya ng Allah. Hindi rin. Okay? So yung rizq yung pangkalahatang tustos, wala po itong kinalaman sa mahal ka ng Allah, hindi ka mahal ng Allah. Okay? Wala pong kinalaman yun. So yun po ang So hindi patunay na marami kang pera, kayamanan, ikaw ay marangal sa Allah. At hindi rin patunay na ikaw ay walang kayamanan, ikaw ay mababa sa Allah. No. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano pala ito? Paano pala itong minsan yung iba marami ang kayamanan, yung iba naman ay kunti ang kayamanan. Paano pala ito? Paano tayo makitungo dito, Ustad? Okay, inshallah, explain natin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Ang tao, mga kapatid, ganito po siya makitungo sa biyaya na natanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino mang tao maliban sa ginabayan ng Allah? Sabihin ng tao, فَأَمَّا الْإِنسَانُ, at ito yung sinabi ng Allah, إِذَا مَبْتَلَاهُ. Sabi ng Allah, katotohanan ng tao, kapag sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ. Isa sa pagsubok niya ay bibigyan siya ng alin? Maraming biyaya. Ibig sabihin, mga kapatid, ang maraming biyaya, pagsubok sa iyo ng Allah. Halimbawa, marami kang pera, mayaman ka, magara yung lahat ng gusto mo na kukuha mo. Ito po ay ibtila. Ito po ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tingnan mo makitungo ang tao kapag siya ay sinubukan ng Allah ng ganun, fa'akramahu wa na'amahu, binayaan siya ng Allah, sasabihin niya sa Allah, fayaqulu rabbi akraman. Ako po ay binayaan ng Allah. Ako ay mahal ng Allah. Yun ang kadalasan dahil sabi nakukuha ang gusto ko. So, okay? Ako ay ganito. So pagsubok, yun ang unang pagsubok niya. Ang isang ganun din ang tao naman,
Halimbawa, same tao ito, fa'amma al-insanu, fa'amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizquh. Ngayon naman, kapag siya naman ay susubukan at faqadara alayhi rizquh, misalnya faqadara alayhi, ibig sabihin kumunti ang kanyang biyaya, ibig sabihin hindi na siya nabiyayaan ng marami, anong sasabihin niya? Yaqulu rabbi ahanan. Ako ay binaba ng Panginoon, ng aking Diyos. Tingnan mo, ito ang taong hindi mapagpasalamat. Kasi bakit? Nararamdaman niya lang o napapansin niya lang ang biyaya na dumating sa kanya kapag mayroon. Pag dumami ito, doon lang niya naalala na biyaya ito ng Allah. Bagkus, kapag siya naman ay sinubukan ng Allah na kumunti ang kanyang biyaya, ang sasabihin naman niya ay ako ay minaliit o ako ay binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi, mga kapatid. Okay? Ito ay pagsubok. Ibig sabihin, ang dami ng biyaya mo, pagsubok. Ang kunti ng pagsubok mo, ang kunti ng biyaya mo, pagsubok din. So ngayon sa pagsubok, paano natin ito salubungin? Tayo po ay magtiis. Kapag marami ang biyaya na ibinigay niya sa atin, paano ang salubungin natin ang pagsubok na ito? Magpasalamat tayo sa Allah. Kasi marami kang biyaya para mabigyan ka pa ng biyaya ng Allah. Sa mga tao naman na kunti ang kanilang biyaya, ito ay pagsubok din. Ngayon, paano natin salubungin ang pagsubok na ito? Tayo po ay magtiis. Tayo ay magtiis. Kaya sabi ng Allah sa dulo ng aya, sabi niya, kalla, tunay na hindi ganun ang pangyayari. Laysa kullu man na'amtuhu fi dunya fahuwa karimun alayya. Sabi ang tinutukoy dito, sabi ng kahulugan, sabi siya dito, hindi ganun po, sabi niya. Dahil hindi lahat ng binigyan ko ng biyaya dito sa mundo, ibig sabihin na siya ay marangal sa akin. Okay, mga kapatid? Hindi ibig sabihin na yung mga taong maganda, maraming pera, hindi po ibig sabihin na sila ay marangal sa Allah. Okay? At hindi rin lahat. Wala kullu ma qaddartu alayhi rizqa wa huwa muhanun aladayya. At hindi rin patunay na ang tao, kunti lang ang kanyang biyaya, hindi ibig sabihin nun na ikaw ay maliit sa Allah o wala kang kwenta sa Allah. No. Wa innamal ghina wal faqr was sa'a wad dik ibtila'un min Allah. Tandaan natin na katotohanan na ang kayamanan, ang kahirapan, ang kagandahan ng buhay, ang kahirapan ng buhay, ito po lahat ay pagsubok ng Allah. Pagsubok ng Allah sa atin. Paano ang pagsubok na ito? Para malaman ng Allah kung talagang sino ang tunay na mapagpasalamat at tunay na matiisin. Ganun po. Dahil kapag binigyan ka ng maraming biyaya, ibig sabihin kapag nagpasalamat ka, ikaw ay alam mo na biyaya ito ng Allah. Kapag dumating naman na wala kang risk, ito po ay ang gagawin mo ay magtiis ka. So ito po ang unang uri ng sabi natin, unang uri ng biyaya. Risk ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri ng risk ay ang rizkun khas, special type ng biyaya. Special type ng biyaya. Ano itong special type ng biyaya? Sabi ni Sheikh dito, wa huwa rizqul qulub. Ito po yung biyaya sa puso. Wa tagdiyatuha bil ilm. At ang kinakain, ang biyaya na ito, ibig sabihin ang sustenance nito ay ang kaalaman, ang paniniwala sa Allah. Wa rizqul halal. Ang rizq niya ay mula sa mga halal, mga pinahintulutan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yu'inu ala salahid din. Na yung mga rizq na ito na halal, ito po ay tutulong sa kanya upang mapabuti ang kanyang sarili o ang kanyang din. Wahada khasun bil mu'minina ala maratibihim minhu bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu. So ito po yung pangalawang uri ng rizq. Yung rizq na espesyal na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya
At ito yung biyaya sa puso. Kontento ka, masaya ka sa iyong pananampalataya, mayroon kang kaalaman, subhanallah, mayroon kang kaalaman, mayroon kang paniniwala, mayroon kang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon kang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang rizq na galing sa halal, galing sa mga pinahintulutang mga negosyo, anuman kita, ay ito ay tutulong sa iyo para sa kabutihan ng iyong pananampalataya. Ito po ay para lamang sa mga mu'minin. Para sa mga, tingnan mo, mapapansin din natin, may mga tao, okay? May mga tao na may mga tao na marami silang kayamanan, pero ang puso nila ay naglalagablab, parang walang kapanatagan. Kasi wala silang ganito eh. Wala silang ganitong klaseng risk. Okay? Wala silang ganitong klaseng risk. Meron naman mga tao, napakahirap nila. Okay, halos minsan 2 beses na makakain sa isang araw, pero masaya sila. Bakit? Meron silang ganitong risk. So kaya nga sinabi natin kanina, hindi sukatan na ang tao ay mayaman o mahirap, siya ay marangal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po. Kung hindi ang marangal sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong mayroong binigyan ng Allah ng ganitong pangalawang uri ng risk. At hindi niya ito ibibigay maliban sa mananampalataya. So, tingnan natin, kung ikumpara yung buhay natin nung hindi pa tayo mananampalataya, hindi pa tayo nag-aral sa Islam, ang buhay natin ay parang walang pariwara lang. Pero nung nag-aral tayo, mayroon tayong paniniwala, ginagampanan natin ang tungkulin ng Allah, parang mas napakasarap sa puso, napakapanatag mo, napakasimple pala ng Islam, napakaganda pala ng Islam. Subhanallah, ito po yung nararamdaman ng isang tao. Wa yutimmu subhanahu wa karamatuhu lahum. So ibibigay po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang karama, ang kabutihan, ang karangalan sa sino man, wa mannuhu alayhim biidkhalihim yawm al-qiyamah jannatin na'im. So yung binigyan ng ganitong uri ng risk, ito po ay kukumplituhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya sa kanila sa pamamagitan ng pagpasok niya. Papasukin niya yung mga taong ito sa yawmul qiyamah. Papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ito sa yawmul qiyamah. Saan? Sa araw, sa kanyang paraiso, sa araw ng paghukom. Ito po yung pinakahangarin ng lahat ng tao. At dito na yung pinakabiyaya na talagang masasabi niyang biyaya na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ito po ay espesyal lang din sa mga mananampalataya. Okay? Sa mga mananampalataya. Wa qala ta'ala, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan. So, ito na yung espesyal na biyaya. Okay? Yung kanina biyaya, lahat ng nasa lupain ay bibigyan ng biyaya. Ito ay general na sustenance. Ito namang pangalawa na rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na yung patunay na mayroong espesyal na biyaya para sa mga mananampalataya. Sinabi ng Allah, wa may yu'min billah. Sino man ang nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasampalataya, nananampalataya sa Allah. Sino man. Wa ya'mal salihan. At siya ay gumawa ng kabutihan. Ya'mal salihan. Una-una, paniniwala muna. Pagkatapos ya'mal salihan, siya ay gumagawa ng kabutihan. Ano ang rizq? Ano ang biyaya na ibibigay sa kanya ng Allah? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Papasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga paraiso. Subhanallah, mga paraiso, jannatin. Sa ibaba nito, sa baba nito, ay ang dumadaloy ng mga ilog. Sila po ay mananahanan dito habang buhay. Habang buhay. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Tunay na ito ang pinakamabuting biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Allahu Akbar. Naway papasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Lahat tayo, insyaAllah, kung paano niya tayo inito sa pag-aaral na ito. Iipunin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso sa araw ng paghukom at doon makakamtan natin ang tunay na gantimpala at tunay na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil ang Allah ay Razik at saka
Ar-Razzaq. Ar-Raziq at saka Ar-Razzaq. So po yun po ang pangalan, yun ang kahulugan ng Ar-Razzaq na pangalan ng Allah at ang Raziq na pangalan ng Allah. So inshallah, kukunin naman natin next week, inshallah, ang pangalan ng Allah, Al-Ahad Al-Wahid. Al-Ahad Al-Wahid. Kul huwa Allahu Ahad. Ito po yung ano ibig sabihin ng Al-Ahad at saka Al-Wahid. So inshallah, kukunin natin ito next. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, next week. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.